confirm na, nababaguhin na po ng Bureau of Quarantine ng One Health Pass. So, binigyan na sila ng instructions na reviewin, baguhin, streamline, gawin mas simple. Oo. So, abangan natin kung yung gagawin. Tsaka ngayon po kasi simula ng May 30, yung ating pong protocol sa Pilipinas, may konting pagbabago, di ba? So mas magaan na ngayon compared dati. Okay, so, abangan natin kung ano yung... Pero I'm very sure they will simplify it. Yeah. Yun lang naman po ang problema namin eh. Masyadong crucial yung pagre-rehistro sa One Health Pass. Pero magandang balita yan, confirm na yung One Health Pass po ay aayusin na nila. Tsaka magandang balita rin, Sir Arnel, yung nagsalita na ang POEA ngayon. Sinabi ni Bernard Olalia, Administrator, na hindi pa pala prerequisite na kailangan ng magpabayad ng PhilHealth para makakuha ng OEC. Actually, wala naman talagang sinasabi. Ako kasi kaya tayo nagkakagulo dahil gagariyak ng riyak. Oo. Pero maganda rin naman yun. At least narinig nila, di ba? Kaya lang, it causes undue stress. Yeah. So, wala pang ano eh. Alam mo, darating ang panahon, wala nang gustong makialam dito sa mga OFW, sa kakaganyan na. Huwag na mo. Papabayaan na lang yan. Huwag na mo, Kasi yun, kung konting, alam mo, parang ang OFW industry, parang bully. Hindi. Siguro, meron lang pong sort of, Honestly, it's becoming a bully. Each time government steps in a little, kagad, parang hindi na nga makakilos eh. Sa konting gagawin. Although, siyempre, marami talagang ginagawa itong gobyerno natin na minsan walang sense. Tsaka hindi madali, no? Minsan talaga.